Magandang at mapagpalang umaga sa bawat isa. So, medyo maganda na yung panahon ngayon. So, umalis na yata si Tropical Storm Krising. So, expect pa rin na mayroon pa rin mga pabugso-bugsong ulan sa kahangin dahil sa southwest monsoon or yung amihan. So mag-ingat pa rin po tayo. So despite of this, kahit bagyo pa man yan, ito ay hindi hadlang sa ating pagsamba sa ating Panginoon. So inanyayahan ko po ang lahat na tumayo at ihanda po ang ating sarili. Let us put our presence in the Lord as we start our Sunday service. Manalangin po tayo. Amang Diyos na banal, Diyos na makapangyarihan, Diyos na ating tagapagligtas, at ang ating Diyos na tumutugon sa ating mga pangangailangan. Maraming salamat, Panginoon, na nakarating kami na safe and sound sa bahay-sambahan nito, Panginoon. Maraming salamat din, Panginoon, sa isang linggo na namang puno ng pagpapala na pinagkaloob mo sa aming buhay, Father God. Kaya sa oras na ito, Panginoon, nandito kami sa iyong harapan upang ipahayag ang aming taus-pusong pasasalamat, Panginoon, for all the goodness that you have done in our lives, Father God. Kami po ay nagkaisa ngayon, Panginoon. Kami po ay nagkatipon-tipon, Panginoon, to show our faithfulness to you, Father God. Kami po ay nandito ngayon, Panginoon, dahil kailangan ka namin sa aming buhay, Father God. Nandito kami, Panginoon, dahil alam po namin, Panginoon, this is the right thing to do, Father God, bilang iyong mga anak, Father God. We ask for your forgiveness, Father God, sa aming mga pagkukulang at ang aming mga kasalanan sa aming buhay, Father God. And as we start our Sunday service, Father God, we pray that you fill this place with your holy presence, Father God. Buksan niyo po ang puso't isipan, Father God, at ihanda ang mga sarili ng bawat isa, Panginoon. Gabayan mo po kami, Panginoon. At ganun din, Panginoon, we pray sa mag-deliver ng iyong message sa umagang ito, Panginoon. Nagabayan mo po, Panginoon, at bigyan mo po siya ng karunungan, Panginoon, na maipahayag ng maayos ang iyong mga salita, Panginoon. At ito ay maintindihan at isapuso ng bawat isa, Father God, because we believe, Father God, that your words will save lives. Your words will change lives, Father God. And we believe, Father God, ng iyong salita, Panginoon, will inspire us to help others to know you more, Father God. At ito, Father God, ay magbigay ng sa amin ng kalakasan at gabay as we continue our lives, Father God. At ito ay kahit man anong pagsubok na maranasan sa aming buhay, maludad, ay ito ay aming makakayanan because of you, Father God. Dalangin namin, Father God, na patuloy mo kaming gabayan at ikaw ang manguna sa aming buhay, Father God. We ask this, Father God, in your mighty name, Jesus. Amen. Sige po, isa pong malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Amen, amen. Isa pong maganda at malamig na umaga sa ating lahat. Pakibati naman po ang ating mga kasama ngayon. Good morning po. Purihin po ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Salamat nga po, tunay po na
maganda na ang panahon sa kabila ng patuloy na pag-ulan ng mga nakaraang araw. Talaga pong sa araw na ito ay walang makakapigil sa ating sama-samang pagpupuri kasi ang sinasamba natin ay ang Diyos na kayang mag-control maski bagyo o ulan man yan. Tama po ba? Amen? Amen. Sabi po sa Awit 32 verse 11, lahat ng tapat kay Yahweh magalak na lubos dahil sa taglay nilang kabutihan ng Diyos. Sumigaw sa galak ang lahat ng sa Kanya'y sumusunod. Kaya sumamba po tayo ng may kagalakan sa ating puso. Hallelujah! Come on church, let's sing! May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos, na hatid ng pusong pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat puso na papagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. May saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos, na hatid ng pusong pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat puso na papagal. Kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ay para kanino lamang? Ay para lang sa Kanya. Minsan pa, handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat puso na papagal. Kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng para lamang sa'yo, Ama, lang sa Kanya. For the last time po, may galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso, hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may saya, at papuri para sa Diyos, na hatid ng pusong pinagpala niyang lubos. Minsan pa may galak, may galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos, na hatid ng pusong pinagpala niyang umawit ang lahat ng pinagpala. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay nalakasan sa bawat puso na papagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng
paglulhati ay para lamang sa iyo, Panginoon. Kaya maghari ka ng patuloy sa aming mga buhay. Hallelujah! Let's continue to give praise. Sa gitna ng bagyo, Panginoon, ang hanap namin ang iyong pagkalinga, Ama. Hallelujah! Hallelujah! Sa gitna ng kaguluhan, ang tinig mo ay hanap. Sa templo mong banal, may bagong kagalakan. Ang tanging mananatili, ang tanging mananatili ay ang iyong sinabi. Sa kataas-taasan, ikaw pa rin ang hari. Minsan pa po sa gitna ng kaguluhan, tinig mo ay harinig mo. Sa templo mong banal, may bagong kagalakan. Ang tanging mananatili ay ang iyong sinabi. Kataas-taasan, ikaw ba rin ang hari? Dakila at kailanman di. Come on church, let's sing. Ang ngalan mo ay kaligtasan ko, ang iyong kaharian, ang aking adhika. O Diyos, dalangin ko'y maghari ka. Sa gitna ng kaguluhan, ang tinig mo ay hanap. Sa templo mong banal, sa templo mong banal, may bagong kagalakan. Ang tanging mananatili ay ang iyong sinabi. Sa kataas-taasan, ikaw pa rin ang hari. Dakila at kailanman di mahihigitan, ang ngalan mo ay kaligtasan ko, ang iyong kaharian, ang aking adhika. O Diyos, dalangin ko'y maghari. Dakila at kailanman di mahihigitan, ang ngalan mo ay kaligtasan ko, ang iyong kaharian, ang aking adhika. O Diyos, dalangin ko'y maghari ka. For the last time. Sa gitna ng kaguluhan, ang tinig mo ay hanap. Sa templo mong banal, sa templo mong banal, may bagong kagalakan. Ang tanging mananatili ay ang iyong sinabi. Sa kataas-taasang Diyos, sa kataas-taasan, ikaw pa rin ang hari. Dakila ka, O Diyos! Dakila at kailanman di mahihigitan,
dakila ka, Ama. Tunay na maghari ka, Panginoon. Ikaw lamang ang nararapat na pagbigyan ng aming walang sawang pasasalamat at pagpupuri. Hallelujah. 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 Salamat sa dakila mong pag-ibig, Panginoon. Hindi man kami karapat-dapat na pagbigyan ng iyong grasya, Panginoon. Hallelujah. Let's continue to give praise. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo, ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Minsan pa po. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo, ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo, ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Kailan may hindi ka magbabago, Panginoon? Kailan may hindi ka nagbabago? Tiwala ko'y ibibigay sa'yo. Mga pangako mo, panghahawakan ko. Mamamalagi sa... Itaas po natin ang ating kamay sa Panginoon.
Alahati at pagsamba, itataas ang ngalan mo, Ama. Nararapat ka.
sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. For the last time. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Itataas ang ngalan mo, Ama. Itataas ang ngalan mo, Ama. Itataas ka, itataas ka, sa'yo ang lahat ng papuri at pagsamba. Sa'yo lamang, Jesus. Sa'yo lamang, Jesus. Amen! Hallelujah! 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 Purihin po ang Diyos. Manatili po tayo sa Kanyang presensya sa ating pagupo. Amen. Napakasarap pong magpuri sa Panginoon. And as we are worshiping, kanina ay naalala ko po yung senaryo sa Revelations chapter 4, verse 10 to 11. Sabi po dito sa Tagalog, lumuluhod at sumasamba sa Kanya ang 24 na namumuno. Iniaalay nila ang mga korona nila sa harap ng trono at sinabi, karapat-dapat po kayo, Panginoon naming Diyos, na tumanggap ng parangal, papuri at kapangyarihan, dahil kayo ang lumikha sa lahat ng bagay at ginawa ninyo ang maiyon, ito ayon sa inyong kagustuhan. Tunay pong karapat-dapat ang ating Diyos ng ating mga papuri at pagsamba. Minsan pa po nating palakpakan ang ating Diyos. Sabi nga po, practice daw ang ating every Sunday service at ang ating buhay dito sa lupa ay practice ng habang buhay na gagawin natin. Walang hanggang gagawin natin sa kalangitan, which is ang worshiping the Lord our God. Amen? Kaya dapat comfortable tayong umawit, magtaas ng kamay sa pagpupuri sa ating Diyos. At sa pagkakataong pong ito, ang ating alay, ang ating pagbibigay, ang lahat ng ating tinatangkilik na ibinibigay natin tuwing tayo ay magta-tithes and offering, ay pagsamba natin sa Panginoon. Ano man yung halaga, ang importante ang ating puso. Na inihahanda natin ang ating puso sa ating pagbibigay. Kung nasaan daw ang ating puso, ang ating kayamanan, nandun din ang ating puso. Sana ibigay natin ito ng
may pagsamba sa ating Panginoon. Especially this Sunday is our Mission Sunday. Grabe, napakadami pong tinatawag ang Diyos sa ating church as missionaries. Ngayon po si Sister Myra ay nagmi-mission uli. Ang ating pong pagbibigay ay may nararating. Napakadami pong visible manifestations ng mga pagbibigay po natin dito sa church. Sa rooftop po natin ay maganda po yung improvement. Although marami pa po tayong dapat gawin, ang pagbibigay po natin ay talagang merong nararating sa loob po ng ating iglesia. At patuloy po tayong magbigay even in the mission. Meron po sa ating envelope na mission portion. Magbigay po tayo, especially every third Sunday, it's our mission intention. Kaya po patuloy po tayong magbigay sa gawain ng Panginoon. At hindi man po tayo lumalabas for the mission, pero nagiging kabahagi tayo sa pamamagitan ng panalangin at ating pagbibigay. Amen? So tayo po ay manalangin as we prepare our tithes and offering as our worship to our God. Father God in heaven, thank you so much for your mighty presence in our midst as we are worshiping. Thank you, O God. We cannot outgive you, O God. Kulang, Panginoon, ang mga salita, Panginoon. Kulang ang awitin, O Diyos, upang ipahayag kung gaano ka kadakila, Panginoon, kung gaano ka kabuti, O Diyos, kung gaano ka makapangyarihan, O Diyos. Pero salamat, O God, that this song, so Lord God, reminds us, O God, of who you are in our lives, O God. Lord, salamat, O Diyos, na every time that we sing together, worship together, Lord, we are reminded, O God, that this is not about us, O Lord God. Whatever challenges that we are going through, O God, this is not about us. This is about you, O God. Us offering worship, glorifying and honoring you, and thanking you, O God, sa maraming bagay na ginagawa mo sa aming mga buhay. Salamat po sa pagkakataong ito, Diyos, na makapagbibigay kami, Panginoon, with our tithes and offering, O Lord. Ito po, O Diyos, ay bahagi ng aming pagsamba sa inyo. Alam niyo po ang pangangailangan ng bawat isa sa amin, O Diyos. Lord, mula noong nakilala ka namin, O Diyos, na natili kang tapat hanggang ngayon, Panginoon. Kaya po, dakilang Diyos, ang mga binibigay po namin, O Diyos, ay bahagi lamang, Panginoon, ng iyong pagpapala sa amin, O Diyos. Kaya po, buong puso namin itong inaalay sa inyo, O Diyos. And we know, O Lord God, in your words, O God, you will bless us all the more, O God, as we remain faithful in your word, O God. Lord, thank you for blessing us, O Lord God, sa lahat ng aming mga pangangailangan, sa kagalingan sa sino mang nakakaranas ng karamdaman, O Diyos. Sa mga nangangailangan, Panginoon, ng trabaho or source of income, O God, thank you, O God, that you are always our provider. And you are our healer, O God. You are our comfort, O Lord God. You give us peace, O Lord God. Lord, salamat, Panginoon. Ang alay mo sa amin, O Diyos, as we give you, O Lord God, yung kapayapaan, kagalakan, Panginoon, at kalakasan, O Diyos, sa bawat araw. Salamat po, Panginoon. Purihin ka, O God. We thank you and we honor you, O God. And alam po namin, O Diyos, na ito, Panginoon, ay you consider this, O Lord God, as our worship unto you, O God. Salamat po, Father God. We honor and glorify you, O God. This we all pray in the mighty name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Everybody say, Amen and Amen. May kagalakan po tayong magbigay sa Panginoon. Good morning po sa bawat isa. Good morning. Okay. So, good morning talaga. Wow. Praise to the Lord. So, meron po tayong mga announcement for this morning para sa mga parating na mga activities natin. So, yan. Unang-una na po, Kairos. Sa August 3 to October 19, sa mga po interested na
kinakatok ng Diyos ang inyong puso para sa pagmimisyon. Ito na po iyan. So 5:30 to 7:30 po ang oras ng Philippines and meron pong registration fee. So sa mga interested po, sino po ang contact dito? Sino po ang sasabihin? Okay. So sige po. Si Pastora Donna po ang pwede nating i-message or i-course through nyo na lang rin po sa office para makakonect po tayo doon. Okay, next po. Yan. Para po sa reunion, mga PGL graduates po from PGL 1 to 23. Yan. Ang mga kasama sa July 27 po iyan. 3 p.m. Sige po. Dito po yan sa ating church. Reunion. Sino-sino po yung mga nag-PGL na dyan? Palakpak nga po. Sa mga hindi pa, susunod na kayo. Okay, next slide po. Ito po ay mamaya na agad. Woo! Pag mga kabataan talaga, hindi lang palakpak, meron pang tili. Okay, so ngayon na po yan, mamayang 3:30 p.m. po. Sa mga kabataan na, join. Okay, next po. Ayan. So, yun lamang po ang ating mga activities na nalalapit. So, yung mga susunod po ay i-announce natin sa mga susunod na linggo. Okay, so handa na po ba kayo para sa ating pag-aaralan this morning? Napakaganda po ng ating topic for the month of July. Talaga po namang tayo ay patatatagin sa pamamagitan po ng pag-aaral ng salita na to. Title pa lang po, Grace in the Great. Okay. So, handa na po ba kayo? Amen. So, last week po ba ay natatandaan nyo kung ano po ang tinalakay? Okay. So, normal po yan na hindi natin naaalala. Okay. So, kaya po lagi talaga ako po nagpapa-review kahit wala pong exam. First Sunday po, binigay sa atin ni Pastor Nina. Ang title po ay Chosen for More. Na-define po dito kung ano ang grace. Sinasabi po dito God's unearned favor, strength, and kindness towards us, especially in our weaknesses. Napakabuti po ng Diyos, ano? Hindi tayo deserving. Pero nariyan, iyan. Ano po? Chosen for the grit pala. Okay, sorry po. And then grit, the toughness, perseverance, and resilience needed to keep going through trials, suffering, or pressure. And then grace in the grit, experiencing God's strength and favor in the middle of trials. Andun po talaga ang pag-antabay sa atin ng Panginoon upang mapagtagumpayan natin ang lahat-lahat. Before po idiretso ko, welcome po natin wala po tayong guest today, po? Wala po nag-abot na yung paper sa akin. Pero syempre, nakita ko si Ate Luvi para maramdaman niya po. Sige po, 1, 2, 3. Okay, welcome Ate Luvi. Ipagpatuloy po natin ang ating review. While we are living in a broken world, God's grace is sufficient. Agree po? May resilience kasi alam po natin ang ating identity in Christ. We only need to bend or submit. Kagaya po ng illustration ng bamboo na ipinakita ni Pastor Nina na kahit sa harap ng unos, yan po ay mananatili pagtapos po ng bagyo. Nakatayo pa rin po iyan. And trust God, kahit anong sitwasyon ng ating kaharapin, nang sa gayon po si Kristo ang makita sa atin. Alalahanin po natin that trials refine us. Tapos po meron pong joy na nararanasan natin that coexist with the sorrow. Kagaya po nang na-mention ko kanina, recently po ay napapasama ako sa mga funeral services. Napakaganda po, no? Na bilang isang mananampalataya na kahit na sa panahon ng merong mga pumanaw na kamag-anak, makikita mo sa kanilang mga muka ang ngiti sapagkat kasama nila ang Panginoong Hesus. Nararanasan nila ang mayamang biyaya ng Diyos. Yun po yun, dahil nasa atin ang Panginoong Hesus. And our salvation is secure and unfolding habang po nararanasan natin ang mga trials na iyan. Second Sunday, built for more. Tama na po ba?
It's time for us to grow in Christ. So question, are we growing in Christ? Meron po tayong sinasagutan na personal, PSJE, Personal Spiritual Journey Evaluation, na kung saan makikita po natin kung saan ang face natin doon. Kung come and see po tayo, baka 30 years na tayo naririto, ay nasa come and see pa rin po tayo. Let us aspire na mag-mature po tayo, mapunta po tayo sa susunod na maturity level. Sinabi po last week na we will grow by, ito po yon, may 3 points, putting away our sins and growing through the Word of God. Hindi po pwedeng ialis ang salita ng Diyos. Doon lamang po talaga tayo lalago at makakapanalamin at pag-iiwas rin po talaga tayo sa mga kasalanan. Hindi po na alam na nating matitisod tayo, ay tuloy pa rin po tayo sa paglapit at paglangoy sa kasalanan. Number 2, build your life on Christ. Nung ginagawa ko po ito, ang naisulat ko ay in. Tapos binalikan ko pagtingin ko on. So may malaki pong difference yun. Nung chinek ko po siya, on is the foundation through faith and obedience. Pag sinabing build, like the buildings, pag binibuild, the more na mas mataas, the more na mas malalim ang pundasyon. Okay po yun? So ang pundasyon po natin sa ating pananampalataya ay ang Panginoong Jesus. And yung in ay transformative relationship and growing intimately in Him. Progressive. Embrace your new identity, number 3, in Christ. Hindi lang po alamin, kundi yakapin po talaga natin kung sino tayo ngayon sa harapan ng Panginoon. Hindi po tayo mga talunan. Tama po ba? Wag na yung luma po nating identity. At kung papansinin po natin yung 2 weeks na lumagpas, it's more on the vertical relationship natin sa Panginoon. Yung po ang emphasis na pagtitignan po natin, no? Yung relationship po natin sa Panginoon, kung ano pong meron tayong relasyon sa Panginoon, magre-reflect kung paano tayo makitungo sa mga tao. Tama po ba yun? Kung tama ang relasyon natin sa Diyos, tama rin po ang pagtrato natin sa mga tao sa paligid natin. But if hindi, yun po, nagkakaroon ng clashing and everything kasi nagiging self-centered tayo. Ngayon pong umaga, as we gather today, ang maging goal po natin ay mag-expect sa gagawin ng Panginoon. Personal po hindi sa mensahe ng Diyos sa katabi mo, hindi. Mensahe ng Diyos sa atin, personally, sa ating buhay upang maranasan po natin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu at kanyang mga salita na ma-transform po tayo upon hearing, after po natin marinig yung mga salita niya. Nang sa gayon po, tayo po ay makapagbigay ng kaluguran sa ating Diyos. But before po tayo mag-start ng topic for this morning, tayo po muna ay dumulog sa pananalangin. Tayo pong lahat ay manalangin. Thank you, Father God. Ama naming Diyos na nasa langit, tunay nga po na ikaw ay dakila. You deserve all the praises, glory, and honor. At kami, Panginoon, ay yung mga nilikha. Hindi kami karapat dapat, O Diyos, pero dahil mabuti ka at mayaman ka, ang biyaya mo ay nag-uumapaw. Ito po ay inabot mo sa amin, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon. At hayaan mo ngayong umaga, makita namin, Panginoon, kung ano yung dapat maging response namin sa iyong mga salita. I-prepare mo ang aming mga puso, Panginoon, na maging matabang lupa na pagtatamnan ng iyong mga salita ng sa gayon. Mabago po ang aming mga buhay. Ang katagumpayan mo, Panginoon, ang siyang inaangkin namin sa buhay ng bawat isa sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ngayong umaga po ang pag-uusapan natin ay grace-filled relationship. Ang relasyong punong-puno ng biyaya. Ang bawat isa po sa atin ay may mga karelasyon. Wala pong hindi connected. Lahat po tayo meron. In Ephesians 2:8-9, bigyan po natin ng emphasis tong grace na sinasabi. For it is by grace you have been saved through faith. Tama po, no? Hindi
Sabi kanina, unearned. Ibig sabihin, hindi tayo deserving pero binigay ng Diyos. Tayo ay naligtas. In Titus 3:5-7, so that being justified by His grace, we might become heirs according to the hope of eternal life. Hindi lamang niligtas, kundi tayo pa ay mga naging tagapagmana. Tama po? Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka deserving. Dapat po makuha natin yon, hindi tayo deserving. Pero, mabuti ang Diyos. Amen? Ang Diyos po ay full of grace, pero ang tanong, paano natin matatanggap po yung grace na iyan? Sabi po ng James 4:6, God opposes the proud and gives grace to the humble. Ang key po ay humility. Tandaan po natin yan, ang key ay humility. At ang kabaliktaran ng humility ay pride. Tingnan po natin tong humility. Ano ba to? It's heart readiness, na kung saan it's the inner disposition that enables true honor and genuine submission. Ngayon, kung may humility tayo, we are ina-enable tayo nun para i-honor ng totoo ang Diyos. At makapag-submit tayo ng tunay sa Diyos. At madali na lamang mag-honor ng mga tao kung kaya natin i-honor ng Diyos, kaya nating mag-submit sa Diyos. Mag-flow na lang po yun sa atin, sa mga tao. Tignan po natin tong table. Sa characteristic po, relationship to God, kapag ma-pride po, independent na po. Hindi ka nagde-depend sa Diyos. Tama po? Hindi tayo nagde-depend sa Diyos kapag nandun yung pride sa puso natin. At ang mararanasan natin, maha-highlight na we're doing our own will. It's rebelling against God. Pero kapag nandun po tayo sa submission, it is trusting the Lord. And talagang nag-obey po tayo sa Kanya. Tingnan natin sa attitude to others. Pag ma-pride, self-exalting, authoritative, ikaw ang dapat masunod at ikaw lang ang magaling. But in submission, differential and servant-hearted. Pag sinabi po natin differential, ito po yung magalang at nakakapagbigay po ng galang sa iba. God's response po, nabasa natin yan sa verse, opposes the proud, and kapag may submission, ayan po, gives grace to the humble. Source, ayan. Pag pride nga po, dependence on self and flesh, and submission, dependence on God and His wisdom. Importante po yan para pag binasa na po natin itong text, ay mas madali po tayo makarelate. Ito po ang ating text. Nasa 1 Peter chapter 3, verses 1-12, pero ang babasahin lamang po natin ay verse 8 and 12. Sabi po sa 8, sabay-sabay po natin basahin. Sa madaling salita, magkaisa kayo at magdamayan, magmahalan bilang magkakapatid at maging maunawain at mapagpakumbaba. 12, ang mga mata ng Panginoon sa matuwid na katuon. Ang kanilang panalangin ay kanyang pinakikinggan, ngunit ang masama ay kanyang sinasalungat. Iikot po ang ating pag-uusapan sa God calls us, ito po yung lesson idea, to live in harmony. Yan po ang nice ng Diyos sa atin. Not just coexist, but to reflect His love by honoring one another so that others may see Christ in us. Nakakonekta pa rin po tayo doon sa pagganap ng Great Commission para makita nila kung sino ang nasa ating mga puso. Ito po ang paalala ni Pedro. Peter reminds believers to live as God's holy people. Hindi lamang po ito sa panahon nila, summary interpretation. Next slide. Even when the world rejects them, kasi noong time po nila, di ba po, nabanggit naman na may persecution doon sa background.
and then by honoring and valuing others above themselves, and by responding to conflict with peace, blessing, and grace. Amen? So ready na po tayo sa ating point number 1. Ano po ang madalas nakakasira sa mga relasyon kapag tayo po ay punong-puno ng pride sa ating mga sarili? Number 1, an unbelieving spouse is won by grace. Kanina pang umaga ay pinagtaas ko ng makamay ang mga asawang babae. Ngayon din po ay, pakitaas nga po, kung marami po tayo ngayon dito, kakaunti lang po. Tahiya po kayo, taas niyo po. Ay, amen. So ito po ay para sa atin. Makinig po tayong mabuti. Verses 3 to 6. Ulitin ko po na, an unbelieving spouse is won by grace. 3, in the same way, you wives, be subject to your own husband, so that even if any of them are disobedient to the word, they may be won over without a word by the behavior of their wives. As they observe your pure, number 1 po pala yun, as they observe your pure and respectful behavior. Your adornment must not merely the external, braiding the hair, wearing gold jewelry, or putting on apparel, but it should be the hidden person of the heart with the imperishable quality of a gentle and quiet spirit, which is precious in the sight of God. For in this way, the holy women of former times, who hope in God, also used to adorn themselves, being subject to their own husbands. Just as Sarah obeyed Abraham, calling him Lord, and you have proved to be her children if you do what is right, without being frightened by any fear. Now, submission and respect po is act of faith, not of fear. Bilang po isang illustration, si Charles Spurgeon po ay madalas natin marinig. Sa kanya pong pagpe-preach, sinasite niyo po itong story na ito. Gusto ko pong i-share sa inyo. May isa daw pong makadiyos na babae na sa loob ng 20 na taon ng kanilang pagsasama, tinitiis niya po yung pang-aabuso ng kanyang malupit na asawa. Ito pong isang lalaki ay labis ang kasamaan na sa huli ay nawala na po ng pag-asa ang babae. Gayunpaman, sa kabila po ng lahat, lalo pa po siyang naging mabait. Isang gabi, lasing na lasing itong lalaki na umuwi sa kanilang bahay. Hindi pa pala. Lasing na lasing po itong lalaki, hindi pa siya umuwi. Sinabi niya po sa mga kasama niya na katumaan niya or kaupuan niya sa pag-inom. Sabi niya, meron akong asawang kakaiba sa lahat. So, nilabel niyang kakaiba yung asawa niya. Tapos, in-invite niya po itong mga kasama niya, kaibigan niya, na pumunta sa bahay nila. Tapos, papakainin daw po sila ng hapunan. Pagdating po nila doon sa bahay, ay yung asawang babae, agad-agad po siyang nag-prepare ng food. Tapos po, inihain niya ng may kasiyahan doon sa tropa, na parang ito ay isang normal na salo-salo. Wala po siyang sinasabi or wala po siyang karekla-reklamo. Di ba napakabait? Sa huli po, isa sa kanyang mga bisita na may ulirat kaysa sa iba, malakas ang loob, na nagtanong kung paano niya nagagawang maging mabait sa kabila ng pagtatrato ng kanyang asawa. Pero dahil po napansin ng babae na merong effect or impact yung kanyang ginagawang o yung asal niya o yung pagtrato niya kahit sa bisita, naglakas loob po siyang sumagot. Grabe po, no? Pigil na pagsasalita. Naglakas loob na po siyang sumagot. Ito po yung sinabi niya. Ginawa ko na ang lahat upang dalhin ang aking asawa sa Diyos. Ngunit natatakot akong hindi na siya maliligtas. Kaya't dahil ang kanyang kapalaran ay tila sa impyerno na, gagawin ko na ang lahat upang mapasaya siya habang narito siya sa lupa, sapagkat wala na siyang inaasahan sa kabilang buhay. Di ba? Kahit dito man lang malalangit yung experience ng asawa niya.
Kasi parang hindi siya magbabago eh. Pero ito pong kwento pong ito ay isang halimbawa ng walang kapantay na kabaitan at pananampalataya. Inisip ko po, ganito ba ako? Parang hindi. Hindi, di ba? Ayun po. So, ang ganda po pag-aralan nito kasi ako as asawa na babae, nakapag-reflect po talaga ako. Ano nga po eh, habang pinaprepare ko po to, recent lang po, last week, yan, hindi ko po napagilan yung sarili ko, nag-retaliate talaga ako. Tapos sabi po ni Phoebe sa amin, para kayong mga bata. Sabi niya, para kayo, imagine niyo, anak ang para kayong mga bata. So, ganun po. Tapos, party po yun ni Kikay. Hinatid niya kami. Pagkita sa amin mag-aaway. Hindi, hindi naman away, palitan ng mga something, usap. Tapos, hinatid niya kami. Mabait pa rin siya, hinatid niya kami. Tapos, umuwi siya para dalhin yung kotse sa bahay. Tapos, ang tagal niya bumalik. Parang gusto kong maging ma-pride at hayaan mo siya kung hindi siya susunod. Parang ganun. Pero hinanap siya ni ate sa akin. Si Jojo ni, darating ba? Tapos, gusto ko iparating sa kanya na hinanap siya ni ate. Chinat ko siya sa babayang pride ko. Tapos, ang tagal pa rin niya bumalik. Pero pagpunta niya doon, sabi ko, akala ko ma-pride siya eh. Pumunta po siya. Yun. Parang, kumbaga, minsan nagkakaroon ng argument as husband and wife, it's part of the relationship. Ang maganda po ay nasisettle. Wala pa naman pong may perfect na relationship dito. Lahat po tayo ay inaayos pa ng Diyos. So, kinabukasan, sabi ni PB kay Alec, wala na si Papa, pumasok na. Naririnig mo ba sila kahapon? Para silang mga bata, sabi ganun. Sabi ko, ganun talaga, minsan magtatalo kayo. Pero at the end of the day, okay naman kayo. Tsaka alam niyo po yon, yung pag mag-asawa kayo, hindi kasama dapat sa away niyo yung mga anak. Halimbawa, mayroong attend na recognition, nagtalo man kayo, present kayo dapat doon. Hindi dahil nag-away kayo, hindi nyo na sinupot yung mga responsibility nyo sa mga anak. So, yun po. Yung kwento po kanina ay isang halimbawa ng walang kapantay na kabaitan at pananampalataya na nagresulta that the husband was eventually moved to conversion. Amen? May pag-asa pa. Di ba? Kanina, first service, nagtatawanan eh. Tapos tumingin daw sila lahat kay Isabel. So, di ba? Kasi hindi tayo ang magbabago sa tao, ang Diyos. Gagawin lang talaga natin yung part natin as wife. Nasa wife pa lang po tayo, mamaya husbands naman. Application for principle number 1. Yung binabanggit kanina, imperishable qualities, kinuha ko lang rin po doon sa text na binasa natin ang mga sinuggest ni Pedro na dapat gawin ng mga asawang babae, which is precious in the sight of God. Number 1, submit to your own husband. Number 2, demonstrate pure and respectful behavior. Number 3, adornment must not be external. Hindi lang panglabas na maganda. Ano po, dapat tayo rin, sabihin ko to sa sarili ko, dapat yan, pati pang loob. Amen? Agree ba tayo mga asawang babae? And number 4, gentle, quiet spirit and putting hope in God. So, yun po. Ito po pa yung mga additional na references sa Proverbs 31 para po sabihin na ganito tayo. A wife of noble character who can find. She is worth far more than rubies. Her husband has full confidence in her and lacks nothing of value. She brings him good, not harm, all the days of her life. Verse 30 po, charm is deceptive and beauty is fleeting, but a woman who fears the Lord is to be praised. Amen. Ang tanong, kailan hindi dapat sundin ang asawa? Asawang lalaki, asawang babae. Number 1, kapag inililid na po tayo sa pagkakasala. Hindi pwedeng i-abuse yung sabihin, wife, submit to your husband. Hindi pwede.
kapag nililid na sa kasalanan. That is in Acts 5:29. We must obey God rather than men. Number 2, pag nadideny na po natin ang Panginoong Jesus. Or kapag ang inuutos ay laban na sa Diyos. Number 3, abuses her or others because submission does not mean tolerating harm. Yun po. Saka po tayo hindi na makakapag-submit sa kanila. That is in Psalms 11:5. Punta po tayo sa point number 2. So tapos po tayo sa mga babae na mga asawa. Malinaw na po yung ating dapat na maging response. Ito po ay talagang para sa akin, para hindi na po ako sasabihan ng anak kong panganay, para kayong mga bata. Yan, so kailangan ko po mag-improve. Number 2, ito na. A caregiving husband mirrors Christ's loving sacrifice. Sa mga asawang lalaki naman po tayo, pakitaas ang kamay. Okay, so mas kakaunti po, no? Sige po. Ito po ay pakinggan ninyong mabuti. Number 7, verse 7, you husband, in the same way, live with your wives in an understanding way, as with someone weaker, since she is a woman, and show her honor as a fellow heir of the grace of life, so that your prayers will not be hindered. Ano po? Live with your wives in an understanding way. Meron po akong illustration. Si Dick Peterson po ay may isinulat na isang artikulo sa ang title po ay Living with an Intruder sa Today's Christian Woman. Ito po ay isang kwento ng pananampalataya, pag-ibig at paglilingkod sa gitna po ng pagsubok ng sakit na multiple sclerosis, MS, ng kanyang asawang si Elizabeth. Inilarawan po ni Dick ang MS o multiple sclerosis bilang isang hindi inaanyayahang bisita na unti-unti pong binago ang kanilang buhay, sapagkat po yung kanyang asawang babae ay mula sa paggamit ng tungkod ay nauwi po sa paggamit ng, naging dependent po siya sa wheelchair. Hindi na po siya nakakalakad mag-isa at hindi po siya nakakakilos. Ang bawat yugto po ng sakit ay nagdagla ng bagong hamon sa kanilang relationship. Ngunit po, sa halip na hayaang sirain sila ng sakit, pinili nilang gamitin ito upang patatagin ang kanilang pagsasama at pananampalataya. Ulitin ko po yan, no? Pinili nilang gamitin ito upang patatagin ang kanilang pagsasama at pananampalataya. Meron pong kapag may ganito ng sitwasyon, di ba po, pinagpapalit na. Pero si Dick po, pinili niya. Pinipili rin po yan. Tas nasabi po ni Dick na ang MS ay hindi lamang nagdulot ng pisikal na pagbabago kay Elizabeth, kundi pati na rin ng spiritual na pagbabago sa kanilang dalawa. Habang nananalangin sila para sa kagalingan, natutunan po nilang tanggapin na ang tunay na kagalingan ay maaaring nasa anyo ng mas malalim na pananampalataya at pagmamahal. Sa kanya pong pag-aalaga kay Elizabeth, natutunan po ni Dick ang tunay na kahulugan ng paglilingkod na may pag-ibig. Imagine niyo po, pinapaliguan niya, binibisa niya, ina-assist niya in everything. Ito po ay tulad ng ipinakita ng Panginoong Jesus ng paghuhugas ng paa ng kanyang mga alagad. Ang simple pong mga gawain iyon sa kanyang asawa ay talaga naman pong nagpakita ng walang kondisyong pagmamahal at pananampalataya. Mahirap po iyon, na yun naman po ang sinumpaan ng mag-asawa in health and in sickness, tapos better or worst, ay mananatili sa tabi ng isa't isa. Ang kwento po ni Dick ay isang paalala na sa gitna ng mga pagsubok, ang pagpapakumbaba, ulit po ulit, kanya pagpapakumbaba, ngayon meron na naman, at pagtanggap sa kalooban ng Diyos ay maaaring magdala ng mas malalim na pangunawa sa buhay at pag-ibig. Ang kanila pong karanasan ay nagpapakita na ang tunay na kagalingan ay hindi lamang pisikal, kundi spiritual din.
He recognized that serving his wife mirrored Christ's loving sacrifice. Amen po? Bilang application po sa principle number 2, for husbands, syempre kinukuha po natin sa verse yung mga application. Kasi nandun na po, binigay na ni Pedro. For husbands, honor and understand your wife. In doing so, you embody the co-heir principle and deepen your spiritual unity. Yan po ang sinasabi ng verse 7. Tignan po natin yung ibang references in Genesis 2:23 to 24. The man said, "This is now the bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman, for she was taken out of man. That is why a man leaves his father and mother and is united to his wife, and they become one flesh." Iisa na po sila. Ephesians 5:25, naririnig naman po natin yun palagi. Pero yung application po palagi yung mahirap. 5:25, verse 25 and 28. Husbands, love your wives just as Christ loved the church and gave himself up for her. Kaya niyo po yon, mga asawang lalaki? Yung ganong pag-ibig ng Panginoong Jesus. Gave up himself for her. 28, in this way, same way, husbands ought to love their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. Kaya po ang hindi makapagpakita ng pag-ibig sa kanyang asawang babae, tila ba hindi niya kayang mahalin ang kanyang sarili. Yan po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Let's go with point number 3. We are called to live. Ito po ay tapos na sa mga asawang babae, asawang lalaki. Ngayon naman po ay panglahatan, kasama na ang mga anak. Ayan. Diba po? Panglahat na po ito para sa atin. 8 to 12. To sum up, all of you be harmonious, sympathetic, loving, compassionate, and humble, not returning evil for evil or insult for insult, but giving a blessing instead. For you were called for the very purpose that you would inherit a blessing. For the one who desires life, to love and see good days, must keep his tongue from evil and his lips from speaking deceit. 11, he must turn away from evil and do good. He must seek peace and pursue it. Ulitin ko po yun. He must seek peace and pursue it. For the eyes of the Lord are toward the righteous, and his ears attend to their prayer. But the face of the Lord is against evildoer. Marami pong sinabi si Pedro na mga dapat gawin. No, blessing. Yung pakikitungo natin sa ibang tao. Nito pong nakaraan, nagsundo ako habang umuulan. May isang batang dumaan habang nakabukas ang malaki kong payong. Tapos tiniklop niya yung payong niya. Pakatiklop po niya ng payong niya, ay nilingon ko po siya, mga hanggang doon na siya. Paglingon ko sa kanya, napasalita ako na hala, bakit tiniklop niya ang kanyang payong? Pero yung nagsundo po sa kanya, nakapagtinginan kami, nilingon niya rin ako. Sabi niya sa akin, bakit ate? Ginanunan niya na ako. Bakit ate? May problema ka? May problema ba? Sabi ko, hindi po. Inaalala ko lang po yung bata kasi tiniklop niya pa po yung kanyang payong. Sabi ko, mababasa po siya. Alam niyo po yun, yung hindi naman ako paangil, pero ganun po yung response. So makakapagsalamin po tayo talaga na baka minsan ganun din po tayo na laging paangil. Meron po yung ibang mga tao, meron po silang, kapag hypertensive, ang reaction po nila lagi pabulyaw. Though, hindi po nila alam na parang galit na pala sila. So, yung mga sinasuggest po talaga dito na maging understanding tayo, tapos,
yung response po natin sa mga tao at pakikitungo ay napaka-importante. Ano po, ang goal po natin yung peace and harmony pag magkakasama tayo, na yun po yung sinasuggest ni Pedro. Meron po dito isang kwento na sa isang rehabilitation, meron pong dalawang magaling mag-keyboard, na kung saan yung isa po, pag rehab po, yung mga therapy po yan, yung isa po, kaliwang kamay yung problema niya. So, hindi na siguro, ako po kanan tas minor sa kaliwa, yung namamanhid-manhid. So, yung sa kanya po, na-stroke po kasi siya, kaliwa po yung may problema. Tapos yung isa naman po, na magaling rin mag-keyboard, kanan naman pong kamay. Yung kanyang hindi na siguro mag-function. Pero they are requested na makapag-tugtog. So, paano tugtog? Dito sa kabila, di ba? Lower and high. Dito, 1, 3, 5. So, sabay yan ginagawa. Pero po, since sila po ay magagaling na keyboardist, pianist, or basta tumutugtog, nung pinaupo po silang dalawa, gamit po nung may problema sa kaliwa yung kanan niya at yung isa naman, yung kabilang, basta kung ano yung gumaganang kamay, both. Ang ganda po ng naging tugtog. Ano po, meron po silang defect or disability, pero yung ginamit po nila, yung galing nila at kung ano yung meron sila, naging maganda pa rin po yung result. Ano po ang makukuha natin dito bilang isang iglesia? Tignan po natin ang ating katabi. May kanya-kanya po yan kahinaan. May kanya-kanya tayong kailangan ayusin pa sa isa't isa. Di ba po? Pero, pag pinagsama-sama tayo sa tama na dapat gawin, magiging maganda po ang resulta. Yun po yan. Kaya napakaganda po ng illustration na ito. Bilang po application, dito sa point number 3 natin, na we are called to live in harmony and blessing. Number 1 po, verse 8, live harmoniously, be sympathetic, be loving, be compassionate, and be humble na naman. Kasi po, pag wala po yung humility, pride po talaga yun. Pag pride, yun po talaga yung nakakasira ng relationship. Imbis na nag-sorry ka na, bati na kayo, humaba pa ng ilang taon yung away ninyo. So, something like that po. At hindi ka makapag-submit dahil ang alam mo, ikaw lagi ang tama. Number 2, do not return evil for evil or insult for insult, but giving a blessing instead. Sa kabila na gawin sa atin ng mga bagay na hindi maganda, wag na po natin ito gantihan. Gawin po natin ang tama sapagkat yun po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Number 3, let us keep our tongue from evil and speaking deceit. Para pong nung sino ba yung kausap ko noon tungkol po doon sa story ng Adam and Eve na nung simula ng hindi nila sinunod ang Diyos at kumain sila ng bunga, pumasok na po yung mali siya, di ba po, sa kaisipan ng mga tao. Sabi ko, mali siya, hindi tama. Tama po, no? Di ba? Kaya palaging ang isip natin, ang inclination ng bawat tao, sa mali talaga lagi. Dahil doon sa Malaysia na yun. Malaysia na yun. Hindi po. May katotohanan din naman po. Talagang dahil po doon sa hindi pagsunod. And number 4 po, do good, seek and pursue peace. Baka pag sumagot pa tayo, lalo pang lumaki. Kaya there are times yung mga full of wisdom na mga tao, they choose to not to speak, maging tahimik, at kapag hupa na ang lahat, saka lang po sila nagsasalita. And I admire those people na hindi agad-agad nagre-react. Sa akin po, as I studied this, ito po talaga yung nakita ko, na kailangan ko munang tumahimik at kumalma bago magsalita. Or else, parang Armalite, baril ng baril, yung ganon. So, matutunan po natin yung mga suggestion ni Peter na ano po ang dapat natin gawin para magkaroon po ng kaayusan sa tahanan
at kaayusan po sa kung saan po tayo pupunta. Kung papansin ninyo, ang ganda po, no? Kasi in-address yung babae, in-address yung lalaki. Imagine, sa family naman nag-uumpisa lahat. At ang family, ang bumubuo ng society, the smallest unit, di ba? Na kung ano ka sa loob ng pamilya mo, pag lumabas ka, meron ka na agad nahahawa ng mga tao doon sa kung nasaan ka. Kaya itong mga paalalang ito ay talagang itanim po natin sa ating mga puso at ating sundin. Bilang po conclusion for these 3 points, ang isa pong relasyon na puspos ng biyaya ay hindi nakabase sa kung ano ang karapat-dapat matanggap. Tila ba parang ang deserving tayo, no? So we are not deserving. Biyaya talaga ng Diyos. It's the grace of God. Kundi ito ay nakabase sa pag-ibig, awa at biyaya ng Diyos. Ang layunin po nito ay magpatawad, umunawa, magpakumbaba, at magpalakasan ng loob, hindi upang saktan ng isa't isa o hatulan. Bilang application po, gawin po natin tong memory work. Basahin po muna natin, go. Submit to one another out of reverence for Christ. Ephesians 5:21. Ulit po. Submit to one another out of reverence for Christ. Ephesians 5:21. Last po. Submit to one another out of reverence for Christ. Ephesians 5:29. Pakitanggal nga po. Sige po, recite po. Hindi lang po pangbata ang memory verse. Very important po yan. Okay, go. Ephesians 5. Sige po. Yung susunod po magpipreach next week, paparecite po yan sa inyo. Tingnan po natin kung maaalala po niya memory verse natin. Maganda po yan. Kasi po sa bahay, si Kayi, yung natututunan niya po na memory verse, nire-recite niya po yun pag-uwi. Tapos, just recently, nire-remind niya si Kuya Alec niya doon sa memory verse na yon na wag mag-grumble daw, wag magreklamo. Tapos, last Friday, nung nag-asynchronous activity, tinambakan po sila ng teachers nila ng napakarami pong activity hanggang Saturday. Hanggang 12 midnight ng Friday, nagagawa kami hanggang Saturday. Tapos, dun po na-test yung mini-memory verse niya. Hindi niya na po kinaya. Sabi niya, ang dami naman pinapagawa. Umiyak na po siya. So, importante po ang memory verse. Submit to one another out of reverence for Christ. Ephesians 5:21. Let's have now the last po na verse, ay na application. Ayan. So, ito po yung ating challenge. Let us be a people who pursue unity, speaking gently, practicing humility, honoring others above ourselves, and binding ourselves together in Christ's love, so that our very harmony becomes the invitation that leads others to Christ. Amen? Amen. So ngayon po, bilang reflection po ng bawat isa sa atin, kumusta po ang relasyon natin sa Diyos at sa ating kapwa? Ito po ba ay nagpapakita ng grace-filled relationship? Kung hindi po ay, ang una po natin gagawin, lapit sa Diyos, ipaayos po natin ang ating puso sa Kanya. Nang sa gayon po, yung ang grace ng Diyos ay mag-umapaw po sa atin. Amen po ba? Kailangan po talaga nating lahat ang grace ng Panginoon. Wala po tayong, hindi po tayo deserving at wala po tayong maipagmamalaki. Ang bawat isa po sa atin ay binigay ng Diyos para makatulong sa atin to grow in our faith. Minsan nade-discourage tayo, pero ang sinasuggest po sa atin, pinapaalala na mag-intindihan, understanding, at mahalin natin ang isa't isa. Sige po, ngayong umaga, kung sino po yung kasama nyo sa row, let's have a time, moment to pray for each other.
speak blessing. Sige po. Pagka gusto niyo pong may maka-join pa, dumikit po kayo sa ibang kasama para mas marami. Pero okay lang po yan. Sige po. Let us pray for one another. Hallelujah. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Praise you naman. Sige po, ipag-pray po natin ang ating mga natanggap na salita ng Diyos. Let's pray. Maraming salamat o Diyos sa iyong paalala sa amin, Panginoon, ng bawat isa sa amin, Panginoon, ay tumanggap ng grace mo, God, ng pag-ibig mo, Panginoon. At kami, Panginoon, ay tinatawag mo, Panginoon, sa isang relasyon na maayos, Panginoon. Hayaan mo, ang church na ito ay makita ka, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Nang sa gayon, Panginoon, mas marami pa po ang makakilala sa iyo. Ilagay mo po palagi sa aming mga puso, Panginoon, yung humility, O God, and yung dependence sa iyo lamang, Panginoon. Salamat, O Diyos, na patuloy mo kaming binabago sa pamamagitan ng iyong mga salita, Panginoon. Tunay nga po, Diyos, hayaan mo ang aming mga buhay magkaroon ng impact, Panginoon, sa mga makakasalamuhan namin na as mga asawang babae, makakitaan kami, Panginoon, na pagsasubmit namin sa aming mga asawa. And even, Panginoon, yung mga husbands, Panginoon, yung treatment na maayos sa kanilang mga asawang babae. And even bawat isa, Panginoon, relationship namin, Panginoon, dito sa church at sa mga nakakasalamuhan namin ay lagi kaming maging mapagpakumbaba, Panginoon.
hindi kami gumaganti, Panginoon, at makakitaan sa aming pagsasalita, Ikaw, Panginoon, ang siyang nasa puso namin, O God. Kaya po, Panginoon, ngayong umaga, maraming salamat, O Diyos. Alam namin, Panginoon, may ginagawa ka sa iglesyang ito at inaayos mo kami, Panginoon, para sa paghahanda ng mas malaking gampanin, Panginoon, in reaching out our community. Maraming salamat, O Diyos. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri at pagsamba. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. Sige po, tumayo na po tayong lahat. And let's close this worship service in prayer. Napakabuti po ng Panginoon. Amen. Na-bless po ba kayo sa mensahe po ngayong araw na to? Amen. Ako po, blessed na blessed din ako. At kitang-kita ko po na ang gusto po talaga ng Panginoon sa SBC ay talagang maging Christ-like tayo. No? Ang kinokopya po natin ay ang Panginoong Jesus. At kung paanong naging humble ang Panginoong Jesus na ibinigay na kanyang buhay para sa atin, para tayo ay maligtas. Ganon din po ang nais ng Panginoon sa atin. Magsimula po tayo sa humility po natin, pagsusurrender natin sa Panginoon, maging mabuti, maging kind sa lahat ng tao. Mag-ibigan po tayo bilang church, no? Tayo po ay pamilya, hindi lang po tayo dito magkaka-church, tayo ay isang pamilya. Tayo ay magkakaibigan, no? Yan po yung dinidevelop natin. At we really pray na gamitin po ng Panginoon yung tuwing makikinig po tayo ng mensahe, no? Tuwing magbabasa po tayo ng Biblia, paano tayo magiging Christ-like, isinusurrender po natin yung lahat ng mga ideas natin, mga prinsipyo natin na hindi naman talaga galing sa Biblia, galing sa Panginoon. At sinusunod natin ng patuloy ang kalooban ng Panginoon sa ating mga buhay. Doon po tayo nagiging Christ-like. At kapag ka po tayo ay Christ-like, nagagampanan na po natin yung purpose ng Panginoon sa atin as a church. Purihin po natin ang Panginoon. Salamat po, Lord. Salamat, Panginoon, sa biyaya mo, Panginoon, sa amin na talagang tinutuwid mo kami, tinuturuan mo kami, Panginoon. Sinasamahan mo kami, Lord, sa aming journey, Panginoon, na ito ng pagbabago ng aming buhay. Patungo, Lord, sa purpose na ibinigay mo, Lord, sa amin bilang mga tao na iyong niligtas, Panginoon. Salamat sa church, Panginoon, na we are family, Panginoon, dito. Ginawa mo kaming member, bahagi, Panginoon, ng local church na ito, Panginoon, for us to really grow from glory to glory, Panginoon. Kung ano kami ngayon, Panginoon, ang nais mo sa amin, Panginoon, ay mag-improve, Panginoon, at talagang maging bago, Panginoon, sa araw-araw, Panginoon, at hanggang maging perfect, Panginoon, sa inyong harapan, Panginoon, as a church, Panginoon. Kaya naman, hayaan mo na ang mga salita mo, Panginoon, ngayon, maging prinsipyo ng aming buhay, Panginoon, na mag-submit kami to one another, Lord, maging kind kami sa bawat isa, sa pamilya, sa mag-asawa, Panginoon, magmahalan, Panginoon, at yung marami pang mga bagay, Panginoon, na nabanggit, Panginoon, kanina, Lord, hayaan mo na out of reverence for you, aming Diyos Ama, yung aming pagsasubmit, Panginoon. Minsan, Lord, mahirap ito dahil meron kami mga sariling pananaw, mga built-in na principles na pinapractice namin. Pero, Lord, hayaan mo na even yung mga differences namin, Panginoon, we submit to one another, Panginoon, out of reverence for you, Lord. Kaya salamat po, O Diyos. Hayaan mo, Lord, na magampanan namin ito at mag-umapaw ito, Lord, sa aming mga buhay as we go, Lord. Habang kami, Lord, ay magtatrabaho sa aming mga trabaho, magninegosyo, Panginoon, makikisalamuha, Panginoon, sa aming mga mahal sa buhay, sa mga kaibigan, sa community, Panginoon. Hayaan mo lang, Panginoon, na magliwanag
ang iyong mga anak, Panginoon, sa kanila, Panginoon. At maging kami rin ay maging pagpapala sa kanila, maging blessing kami, maging asin at ilaw, Panginoon, sa mga hindi pa, Lord, nakakakilala, Panginoon, sa inyo, na sa pamamagitan, Lord, ng aming buhay, na pinapamuhay namin, Lord, ang iyong mga salita, ay makatulong kami sa iba at malid namin yung mga tao, Panginoon, sa inyong paanan. At sila man din, Panginoon, ay kumilala, Panginoon, sa inyo bilang tagapagligtas at Panginoon ng buhay din nila, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. We really pray sa aming spiritual growth as a family, as individuals, Panginoon. Patuloy mo kaming palaguin sa aming pananampalataya at sa pagkakilala namin, Panginoon, sa inyo, sa aming pagmamahal, Panginoon, sa inyo, sa aming pagsunod, Lord, sa inyo, Panginoon. Para, Lord, maging magampanan namin, Lord, yung Great Commission, Panginoon, na talagang ito, Lord, yung pakay mo, Panginoon, sa amin. May we love one another sa church, Panginoon, at kami, Panginoon, ay talagang magpakalalim, Panginoon, sa iyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Pagpalain mo kami. Hayaan mo, Lord, na pagmamahal mo, aming Diyos Ama, ang biyaya, Lord, ng Panginoong Jesus, at ang pagsama ng Banal na Espiritu ay sumaamin, Panginoon, sa araw na ito at sa buong isang linggo, Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Meron po tayong bisita po. Nasa taas daw po. Si Luca Valle. Kasama po ni Ate Luby. Yan. Nasa taas daw po ba? Yan. So, welcome po. Hindi na po namin kayo nabati kanina. Pwede po kayong bumalik ulit next Sunday. God bless everyone. See you next Sunday.